Kamusta mga katunay na Manilenyo? Ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa masalimuot na mundo ng politika at pamahalaan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang tanong na nagpapakulo ng dugo ng mga chismoso at chismosa sa social media. Saan nga ba ang political alignment ni Isko Moreno ngayon? Si Isko Moreno, ang dating aktor, dating mayor at ngayon ay muling mayor ng Maynila, ay tinaguriang Switzerland ng politika. Neutral daw, sabi niya, pero totoo kaya yan? O isa lang itong matalinong galaw na isang veteranong politikong marunong maglaro ng chess sa tunay na buhay? Kaya samahan niyo ako sa ilang mga minuto na puno ng kwento, pagsusuri at konting biruan habang sinisiyasat natin ang political alignment ni Yorme Isko Moreno. At syempre huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa baba. Kung gusto nyong suportahan ang content na ganito, magpadala ng super thanks sa YouTube para may pambili tayo ng kape habang nag-aaral ng politika. Noong 2022, sinubukan ni Isko Moreno na sakupin ang Malacanang. Pero tulad ng isang teleserye na biglang kinansela, natapos ang kanyang presidential bid sa ika-4 na pwesto. Natuto ba siya? Sabi niya, oo. Pero ang tanong, ano ang natutunan niya? At paano ito nakaapekto sa kanyang political alignment ngayon? Si Isko na dating miyembro ng Nasyonalista, UNA, PMP at NUP ay ngayon nangunguna sa Aksyon Demokratiko. Pero hindi lang yan ang kwento. Noong 2025 elections, pinansagan niya ang Maynila bilang Switzerland, neutral. Walang kinikilingan, pero mga kaibigan, sa politika, posible kaya ang tunay na neutrality. O baka naman ito isang strategic hugot para iwasan ang mainit na awayan ng Marcos-Duterte feud. Halina't balikan natin ang kanyang political journey. Mula sa pagiging batang tondo na nangangalakal ng basura hanggang sa pagiging heartthrob ng Bomba Films at ngayon ang Yorme na muling hinirang ng Manilenyos. Ang kwento ni Isko ay parang isang pelikulang puno ng plot twist pero may happy ending ba ito? Kung si Isko ay Switzerland, bakit kaya ikinampanya niya sina Bam Aquino, Rodante Marcoleta at Ben-Hur Abalos, mga kandidato mula sa iba't ibang partido? Hindi ba't parang kumakain ng adobo, sinigang at kare-kare sa isang plato? Ang sagot, mga kaibigan, ay simple, pragmatism. Sa isang panayam, sinabi ni Isko na hinayaan niya ang taong bayan na magdesisyon sa kanilang mga senador. Pero aminin natin, ang pagiging neutral ay hindi nangangahulugang walang plano. Si Isko ay isang veteranong politikong marunong maglaro ng long game. Sa pamamagitan ng pag-endorso ng iba't ibang kandidato, pinapakita niya na hindi siya nakatali sa Marcos o Duterte camp o kahit kanino man. Pero teka, hindi ba't si Vice President Sara Duterte ang nag-endorso kay Isko sa kanyang 2025 campaign? At si Isko naman nagbigay pugay kay Sara sa pamamagitan ng pag-endorso kina Manny Pacquiao at Francis Tolentino. So, neutral ba talaga siya? O baka naman siya isang closet Dutertista na may sariling agenda? Ang sagot ay nasa kanyang track record. Nung mayor siya mula 2019 hanggang 2022, sinusuportahan ni Isko ang anti-drug campaign ni Duterte, pero mariin niyang sinabi na laban siya sa extrajudicial killings. Isang paa sa Duterte camp, pero isa ay nakalutang, parang sumasayaw ng cha-cha sa gitna ng political storm. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malalim na bahagi ng political alignment ni Isko. Ano ba talaga ang pinaniniwalaan niya? Sa kanyang 2022 presidential campaign, malinaw ang kanyang plataforma. Smart governance, digital transformation, suporta sa MSMEs at pagpapabuti ng agrikultura gamit ang teknolohiya. Pero ang pinaka-controversial, ang kanyang paninindigan na bumalik sa two-party system. Sabi ni Isko, ang two-party system ay magdadala ng smooth sailing governance. Pero teka, Yorme, hindi ba't ang two-party system ay parang pagpili sa pagitan ng adobo at sinigang lang? Paano naman ang mga gustong kare-kare o menudo? Sa madaling salita, ang two-party system ay maaaring maging hadlang sa tunay na representasyon ng iba't ibang boses sa politika. Pero hindi natin may kakaila na ang pananaw ni Isko ay nagpapakita ng kanyang pragmatic na diskarte. Sa halip na maging dogmatiko, siya ay parang isang chef na marunong magtimpla ng mga pampalasa, konting Marcos, konting Duterte at maraming Isko. Ang resulta, isang lasa na hinintay ng Manilenyos. Kaya naman siya muling ibinalik sa City Hall.
At teka ha, hindi rin naman dapat kalimutan ang kanyang mga kritiko. Sabi ng ilan, ang kanyang neutrality ay isang paraan lang para iwasan ang Marcos Duterte feud. Pero sa totoo lang, hindi ba't ang tunay na leader ay yung kayang magbigay ng solusyon kahit gaano ka-kontrobersyal ang sitwasyon? Si Isko sa kanyang landslide victory noong 2025 ay nagpakita na mas gusto ng Manileños ang isang leader na nakikinig kaysa sa isang politikong lagi may kinikilingan. Kung may isang bagay na natutunan natin mula kay Isko, ito ang kanyang kakayahang kumonekta sa masa. Isang batang tundo na mula sa pagkakalap ng basura ay naging mayor ng Maynila. Ang kwento niya ay parang isang inspirational movie pero totoo. Noong 2019 hanggang 2022, si Isko ang nagbigay buhay sa Maynila sa gitna ng pandemya. Mabilis ang kanyang pag-aksyon mula sa pagpapagawa ng COVID-19 field hospital sa loob ng 52 days hanggang sa pamimigay ng laptop sa mga estudyante. At ngayon, sa kanyang 2025 campaign, nangako siya na mas malinis, mas ligtas at mas maayos na Maynila. Pero hindi rin siya perpekto. Sabi ng kanyang dating kaalyado na si Hani Lacuna, ang kanyang pamamahala ay umasa sa utang para sa mga proyekto. Pero teka, hindi ba't ang utang ay parang credit card? Kung gagamitin mo ng tama, magandang resulta. At ang resulta ni Isko, isang Maynila na hinintay ng mga residente na muling buhayin. Ang kanyang pagbabalik sa 2025 ay hindi lamang tungkol sa politika. Ito'y tungkol sa pag-asa. Sa isang lungsod na nahihirapan sa basura, trapiko at baha, si Isko ang nagbigay ng pangako na make Manila great again. At sa kanyang landslide victory, malinaw na naniniwala ang Manileños sa kanyang pangako. So saan nga ba patungo si Isko Moreno? Sabi niya sa isang panayam, hindi siya tatakbo para sa mas mataas na posisyon sa 2028. Sa halip, nais niyang tapusin ang 3 termino bilang mayor ng Maynila. Pero mga kaibigan, sa politika, ang hindi ngayon ay maaaring maging oo bukas. Ang kanyang neutral na postura ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-navigate sa komplikadong politika ng Pilipinas. Hindi siya nakatali sa Marcos o Duterte, kundi sa mga Manileño at sa kanyang track record mula sa in-city house projects hanggang sa digital transformation, malinaw na si Isko ay isang leader na may vision. Pero ano ang kanyang tunay na alignment? Sa tingin ko, si Isko ay aligned sa pragmatism at people-first governance. Siya ay hindi ideological na purista, kundi isang leader na handang mag-adapt para sa kapakanan ng kanyang constituents. At sa mundong puno ng polarisasyon, hindi ba't iyon ang tunay na kailangan natin? At yan mga katunay na Manileño, ang ating malalim na pagsusuri sa political alignment ni Isko Moreno. Siya ba ang Switzerland ng politika? O isang matalinong chess player na laging may ace sa bulsa? Kayo ang magpapasya. Neutral ba si Isko o may kinikilingan? Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas maraming ganitong pagsusuri. I-like ang video, mag-comment ng inyong opinion sa baba. At kung gusto nyong suportahan ang ating content, magpadala naman ng super thanks sa YouTube. Ang inyong suporta ang nagbibigay buhay sa ating mga kwento. Salamat! Hanggang sa susunod na episode mga kaibigan, manatiling critical, manatiling informed, at higit sa lahat, manatiling Manileño. Ako si #WalkWithLand. Paalam!